Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At araw po na naman ng Lunes sa tulong at awa ng Panginoon. Start your day right at huwag po tayong makalimot una sa lahat na manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay mula sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Araw po ay makakasama naman natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI San Vicente, Apalit, Pampanga Chapter upang tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo sa ating mga kababayan at mga kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Naroon po ang ating representative si Brother Billy Fajardo. Good morning, Brother Billy. Rise and shine. Good morning po, Kuya Daniel. Rise and shine. Nandito po tayo ngayon sa Apalit, Pampanga. At kasama po natin ang ating mga kapatid sa MCGI Apalit Chapter. Masaya po kami at makabahagi po ngayong araw na ito sa ating pagtulong sa ating mga kapwa. Back to you po, Kuya Daniel. Maraming salamat, Brother Billy, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na narin ngayon sa San Vicente, Apalit, Pampanga. Salamat po sa Panginoon at sa inyong patuloy ng pakikipagkaisa. Tayo po ay maging maliit na kasangkapan naman na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino naman po ang ating mga sasaklolohan dyan sa dako po na yan ng San Vicente, Apalit, Pampanga. Maraming salamat po. Keep on shining and keep on caring. At kung gusto naman yon ng mabilis po na lutuin mura po sa flavorful na ulam, ay subukan nyo po itong kung tawagin ay kimchi tuna rice. Pero paano ba itong inihahanda? Panoorin natin sa atin naman pong Cook It Right. Good morning, Kuya. Rise and shine, mga kasambahay. Ngayong umaga ay magluluto tayo ng isang Korean-inspired recipe. Yes, dahil meron tayong leftover rice. We will turn this into something delicious. Hindi masasayang ang natitirang kanin natin dito. Tama, dahil gagawa tayo ng isang recipe patok sa mga mahihilig sa Korean food. At ang tawag ng recipe ito ay kimchi tuna rice balls. Yes, kaya ano pang hinintay natin, Ate Sarah? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Mga kasambahay, ang kimchi tuna rice balls ay di lang masustansya. Masarap na at madaling gawin. To start our recipe, isi-season natin ang ating rice and sesame oil and salt. At saka haluin ng mabuti. Then, set aside. Sunod naman ay ang filling. Ilagay ang kimchi, drained canned tuna, Japanese mayo, salt, and ground black pepper. Then mix it well. I-assemble na natin ang rice. Maglagay ng isang piraso ng plastic wrap sa ibabaw ng 1/3 measuring cup at punuin ito ng tinimplahang kanin. Hilahin ang kanin gamit ang plastic wrap. Pagkatapos ay i-flatten ito upang makabuo ng manipis na disc. Idagdag natin ang filling. Maglagay ng kalahating kutsara ng tuna mixture sa kanin. Pagkatapos ay balutin ang kanin sa paligid ng palaman. I-twist ang plastic wrap sa itaas upang mahigpit na mabuo ang hugis ng bola. At panghuli ay lagyan natin ng seaweeds, bonito flakes, at thin sliced onion leaves.
just like that, ready to serve na ang ating kimchi tuna rice balls. Mga kasambahay, ang kimchi tuna rice balls ay malasa, healthy, at madaling gawin kahit busy pa tayo at siguradong magugustuhan ng mga bata. Healthy na, madali pang gawin. Ano pang hinintay natin, Ate Sarah? Tikman na natin. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Sarap. Ang Amazon forest po na tinatawag na lungs of the earth ay tahanan sa napakaraming uri ng halaman at hayop. Gaano bang kahalaga ang kagubatan na ito sa ating mundo? Alamin natin sa atin po namang Wonders of Creation. Ang mundo ay natatanging bagay sa universe na literally buhay. Nakakasustain ng buhay, nasusustain ang kaniyang sarili. At gaya ng kadalasang mga buhay na bagay, humihinga rin ito. Ang baga ng tao at ng sa mga hayop ay ang may katungkulan sa proseso ng paghinga. Ito ang pagkuha ng oxygen at ang pagpapalabas ng carbon dioxide. Ayon sa mga experts, ang Amazon forest daw ang baga ng mundo. Bakit kaya? Ang kabuuan ng kagubatang ito ay sakop ang 9 na mga bansa, kabilang na ang 40% ng entire Brazil, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Suriname at ang French Guiana. Ito ang pinakamalaking rainforest sa mundo, covering an area of 6.7 square kilometers. At ang mismong laki at lawak nito ang dahilan kung bakit ito tinaguriang lungs of the earth. Dahil sa lawak ng rainforest ng Amazon, it provides and cater to different animals at mga halaman na may mga species na unique sa lugar. Kabilang pa ang 47 million na tao at 2 million na mga indigenous people sa lugar na hanggang ngayon ay primitibo pa rin ang pamumuhay. At muli, dahil sa lawak nito, may estimation na may 400 billion trees ang nabubuhay dito. Ang isang mature tree ay nakakapag-produce ng 1 litrong tubig sa isang araw. I-imagine na lang natin doon sa Amazon. Ito lahat ang nagko-contribute sa kakaibang ecosystem na unique sa lugar. Dahil sa lawak ng mga puno na nasa Amazon, nakaka-produce ang entire ecosystem nito ng 20% of the world's oxygen. 1/5 ng oxygen na nasa mundo ngayon ay galing sa Amazon rainforest. Through photosynthesis in plants, oxygen is released as a byproduct. Ngunit hindi lang ito ang dahilan kung bakit lungs of the earth ang Amazon. Dahil pa rin sa lawak nito, ang ecosystem ng Amazon ay nakakaimbak ng estimated 150 hanggang 200 billion tons of carbon sa mga puno at lupa nito, fighting climate crisis and limiting rise of the world's temperature. Ngunit ang pag-uusap natin sa Amazon ay hindi lamang tungkol sa carbon sink, oxygen production, climate regulation, biodiversity, and water cycle, which are some of its benefits. Hindi natin pwedeng hindi mapag-usapan
ang degradation of the forest. Ayon sa pag-aaral, sa 1 minuto ay isang football field ng Amazon ang nawawala ng puno dahil sa extreme deforestation. Ang unang 9 na buwan ng 2022 were the worst since. The main cause of deforestation are cattle ranching and agriculture, the building of roads and other infrastructure, illegal logging, mining, and land grabbing and speculation. Sa mga mas bagong pag-aaral, an approximation of 17% na daw ang nawawala sa Amazon, kasing laki ng bansang France. Nagbababala ng mga scientists tungkol sa masamang maidudulot nito kung maipagpapatuloy ang deforestation. Ang pagkadepende ng tao sa kapaligiran ay hindi dapat dahilan para abusuhin ang paggamit nito. Ang usapin sa kabutihang naibibigay ng Amazon Rainforest ay malaking parte ng disenyo ng may lalang para sa ikabubuti ng mga tao. Hindi natin matutungbasan ang kagandahang loob na ipinapakita ng dakilang may likha sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Maging parte sana tayo, hindi lamang partakers nito, kundi as preservers din. Para sa susunod na generations, makapamuhay pa ang mga tao sa isang mundo na well-functioning ang lungs nito. At nang maranasan din nila ang kabutihang dala ng mga wonders of creation. Kapag mainit po ang panahon, mas mabilis na masira ang mga pagkain at kung hindi tayo magiging maingat, maaari po na ito ay mauwi sa tinatawag naman na food poisoning. Bakit ba ito nangyayari at paano naman ito ay ating maiiwasan? Panoorin nyo sa ating Now You Know. Sa init ng panahon ngayon, mas mabilis masira o makontaminate ang pagkain na maaaring mauwi sa food poisoning. Pero papaano nga ba maiiwasan ang food poisoning at ano ang dapat gawin kung makaranas ng mga sintomas nito? Dahil sa mataas na temperatura, mas mabilis dumami ang bakterya sa pagkain tulad ng Salmonella at E. coli. Ilan sa mga karaniwang sintomas ng food poisoning ay ang pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan, lagnat, at panghihina. Kadalasang nagsisimula ang sintomas ilang oras matapos kumain ng kontaminadong pagkain. Maaaring tumagal ito ng 1 hanggang 3 araw o higit pa. Para makaiwas sa food poisoning, dapat siguraduhing naluto ng mabuti ang pork, beef, chicken, at seafood. Huwag iwanan ang pagkain sa mainit na lugar. Palaging takpan ang pagkain. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos humawak ng pagkain. At siguraduhing malinis ang tubig na gagamitin sa pagluluto. Kapag may sintomas ka na ng food poisoning, uminom ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Iwasan muna ang matataba at maanghang na pagkain at magpahinga. Kung hindi nawala ang sintomas, magpatingin agad sa doktor. Napakarami pong distraction ngayon sa ating kapaligiran. Pero paano ba tayong mananatiling nakafocus sa ating mga ginagawa? Narito po ang mga tips to stay focused at makaiwas sa mga distraction sa ating kapaligiran. Panoorin natin sa ating You Can Do It. Ang daming distraction sa paligid, no? Nasaan ka man, maraming mga pwedeng umagaw sa iyong atensyon, dahilan upang ma-distract ka sa iyong dapat magawa. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng ilang tips so you can stay focused sa iyong gawain. Build a distraction-free environment. Ang pinakamainam na paraan para maiwasang ma-distract
ay alisin ang pwedeng maging source ng distraction. Mabuting linisin ang area kung saan ka nagtatrabaho at ligpitin ang nakakaagaw ng iyong atensyon. Malaking distraction din ngayon ang technology, kaya kung pwedeng i-mute muna ang cellphone o ilayo ito at iba pang devices habang ikaw ay may ginagawa. Use time blocking. Madaling mawala sa focus kapag nagpapalipat-lipat ng task, kaya mas okay kung one activity at a time lang. Magkaroon ng dedicated na oras para sa importanteng mga gawain so you can concentrate. Take regular breaks. Makatutulong ito upang mapanatili ang high energy and motivation. Pwedeng maglakad-lakad, kumain, o di kaya mag-stretch while on your short break. Plan your day in advance. Para hindi distracted, dapat ay planado na ang gagawin sa buong araw. Pumili ng at least 3 task na gusto mong matapos sa itinakdang araw para maging productive ka sa araw na iyon. At syempre, have enough sleep. Ang sapat na tulog ay mahalaga upang makagawa ng maayos sa susunod na araw. Makatutulong ito sa ating utak upang makapag-concentrate sa gawain. Easy lang, di ba? You can do it! Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang ating mga kapatid naman sa dako ng San Vicente, Apalit, Pampanga upang ating alamin sino po sa ating mga kababayan ang ating sasaklolohan at aabutin kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Muli naroon si Brother Billy Fajardo. Brother Billy, good morning once again. Rise and shine. Yes po, Kuya Daniel. Nandito po tayo ngayon sa Apalit, Pampanga. Kasama po natin ang ilan po sa ating mga kapwa dito sa Sukat Toda upang pagkalooban po sila ng kanilang hinihiling na isang water dispenser at 3 electric fan po, Kuya Daniel. Kasama din po natin ang kanilang presidente, si Ginoong Feliciano Cabrera, at ang kanilang sekretary, si Ginoong Joey Adeva po. Mas kilala po siya sa tawag na Kuya Jay, ang kanilang presidente. Kuya Jay, ano po ang masasabi po ninyo dito po sa napagkalooban po sa inyo ng MCGI? Una po, maraming salamat po sa Diyos. Tapos po sa MCGI, maraming salamat po. Lahat po ng mga member, nagpapasalamat po kami. Malaking tulong po itong naibigay nyo sa amin dahil mainit po ang panahon. Kaya po yung binigay nyo ay malaking tulong po sa amin. Maraming salamat po. Ayan po, salamat po sa Diyos sa ating mga kasamahan dito po sa Sukat Toda na nabigyan po kami ang MCGI ng pagkakataon upang makatulong po sa inyo. At Kuya, meron po tayong sabayang pagbati ang ating mga kapatid dito po sa MCGI Apalit Chapter. 3, 2, 1! MCGI Dance, MCGI Shine, to God be the glory! Pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya Daniel. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat pong muli, Brother Billy, at sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pakikipagkaisa ng puso. Tayo po ay makaabot at makasaklolo sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong mga sambahayan. Dalangin ko po ang lahat na mabuti para sa inyo. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng pagsisikap ng isang anak na mapagsabay ang kanyang obligasyong alagaan ang kanyang inang may sakit at magtinda ng mga kakanin para makatulong sa kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Stephanie Agban, 29 years old at nakatira sa Imus City, Cavite. Sa pamilya namin, 3 kaming magkakapatid. Ako yung panganay at yung magulang ko, isang driver yung tatay ko at tindera naman ng kantin yung nanay ko. Minsan, nung kabataan pa namin, madalas naglalako rin kami ng mga paninda, ng mga hakanin sa palengke.
way back 2020. Nung na-hospital yung nanay ko, nag-umpisa siya na magsuka-suka hanggang sa dinala namin sa ospital, nalaman namin na diabetes ang sakit niya. Ngayon, nagtuloy-tuloy yung pabalik-balik namin sa ospital, kaya kinailangan na namin magpursige na makahanap ng pwedeng pagkakitaan. Ngayon, nung madalas na siyang nasa ospital, bumagsak talaga yung katawan niya, pumayat siya, nahina, hanggang sa dumating yung point na hindi na siya pwedeng iwan na mag-isa lang siya. Ako yung lagi niyang kasama. Yun nga, dumating din sa point na nakaalis yung mga kapatid ko, nakapag-abroad. Parang medyo gumaan yung namin, mga gastusin dahil nakapag-abroad sila. Yung sa mga kapatid ko, nababayaran nila yung mga monthly dues namin, gano'n. Pero pagdating sa pagkain, tsaka minsan sa gamot, doon na nagkukulang. Kaya naisip ako na magtinda, mga gamit online, hanggang sa nakaipon na nga ako ng ibang mga materials para doon naman sa mga hakanin. Nag-try din akong magtinda ng mga hakanin na. Since bata ako, medyo alam ko na siyang gawin. Kaya nung nagkaroon ako ng kaunting puhunan, dahil dun sa online business ko, yung kagaya ng cassava cake, tinangkilik naman ng mga binebentahan ko sa palengke tsaka sa online. Ang ginawa ko, nagtinda ako sa jaggingan. Pupesto na ako doon ng mga alas 3 or alas 4 ng madaling araw. Pagdating ng alas 8 ng umaga, naubos na yon. Dumating naman yung time na pinagbawal na magtinda doon sa pinupwestohan namin. Ang nangyari naman, yung tita ko, nagtitinda sila ng mga merienda. Nag-try ulit ako makitinda, makilagay ng paninda doon sa tindahan nila. Lumago naman siya kasi umalis yung tita ko, so sa akin na naiwan yung tindahan. Hanggang sa nag-umpisa na akong maglagay ng iba pang mga produkto, ibang paninda, ibang mga kakanin. Doon na ako nag-try na maghanap na pwedeng makakatulong. Akala ko dati hanggang lang ako, lako-lako lang sa palengke, gano'n. Nung nagkaroon ng pwesto, medyo lumakas pa yung namin, yung tindahan. Hanggang sa nagkaroon pa kami ng mga barbecue na sa gabi. Meron kaming paninda sa umaga, sa tanghali, tapos meron din sa gabi. Araw-araw, nakakapagod talaga siya. Kasi unang-una, nung ako pa lang, bukod sa pagod kasi iniisip ko rin yung magulang ko na kailangan kong alagaan dahil nga merong sakit. Hindi ko na lang din napapansin na iraraos naman kahit papaan. Umasa ako sa magagawa ng Diyos kasi ang hirap dahil hindi ko alam kung paano pa mas mai-extend yung tulong ko sa magulang ko. Kasi minsan maliit lang din yung kinikita ko. Yun lang yung hilig ko sa Diyos. Sana hindi man kumita ng malaki, sana magtuloy-tuloy yung business ko kasi malaking bagay din na meron akong business. Kahit pa paano, meron akong naatrasan pagka gipit. Marami akong bagay na ipinagpapasalamat sa Diyos. Unang-una, tuwing lalabas ako, minsan puyat, pagod, ang dami kong iniisip na problema, ganun. Pero sinasamahan pa rin ako, ramdam ko yung pag-iingat sa akin ng Diyos sa daan, pagpupunta ako ng palengke, tsaka pag-uuwi, tsaka sa buong maghapon. Sa mga kabataan na nakaranas ng kagaya ko na sitwasyon, huwag tayong susuko. Ang problema, nandyan lang. May mga pagkukulang man tayo sa mga ilang bagay, pero hindi sapat na dahilan yon para sumuko tayo. Lagi nating tandaan na mayroong Diyos na laging gagabay sa atin. Yung mga magulang natin, sana palagi nating mahalin. Kasi sila din naman yung mga naging gabay natin kung bakit tayo nagsusumikap din . Sila yung naging inspirasyon ko din para magpatuloy din sa buhay. Kasi hindi naman nila ako pinabayaan lang din sa kung saan nung ako po ay bata rin. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.
Sa ating pong viewpoint muli, tayo ay nagtanong tungkol sa isang issue sa ating mga kababayan. Kung para sa kanila, ano bang kanilang pananaw? Meron bang mabuting na idudulot ang pagsiselos sa kanilang relasyon? At bakit? Pakinggan natin ang kanila pong mga katugunan at alamin din natin ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Ang lahat ng bagay pinag-uusapan para dito magiging ugat ng pagtatalo. Sinasabi nila pag nagsiselos, mahal mo po yung isang tao. Pero pag sobra naman, nakakalaso naman yung selos. Posible kasi na mangyari, masaktan niyo yung isa't isa. Ganun. Yun po yung pinaka-worst na magiging epekto. Para sa akin ay wala po talaga siyang may dudulot na mabuti. Siyempre napapabayaan natin yung obligasyon bilang asawa. Yung pagsiselos, nasasaktan natin minsan yung damdamin ng especially sa babae. Siyempre yung babae ay isang marupok na sisidlan na kailangan iniingatan. Minsan kasi merong kagaya ng sa part ko. Posible kasi na mangyari, masaktan niyo yung isa't isa, ganing. Yun po yung usually na pinaka-worst na magiging epekto. Minsan kasi yung insecurity isa yon sa pinagmumula ng selos. Ang malimit na magselos kasi babae. Sa base sa experience ko, babae kasi yung masaselosin talaga. Siyempre, meron siya nakikita sa iba na nakakasama natin na parang kulang sa kanya o wala sa kanya. Wala po. Pag-ugatan lang kasi po ng ng away. Ngayon po wala pong tiwala sa isa't isa. Dapat po may tiwala po sa isa't isa at saka ang lahat ng bagay pinag-uusapan para dito magiging ugat ng pagtatalo at away ng mag-asawa. In a way po, minsan po kasi sa iba, minsan kasi sinasabi nila pag nagsiselos, mahal mo po yung isang tao, gano'n, dahil pag di naman nagselos, sasabihin naman ng iba, ba't di ka nagselos? Parang hindi mo ko mahal, gano'n. Pero in a biblical sense po kasi, merong hindi magandang kinakaantungan po kasi. Kasi pwede po yung magbunga ng puot, gano'n po. Kaya kung sa aral ng Diyos po ang pagbabasayan natin, meron po siyang hindi magandang niludulog. Kung palagi po itong ginagawa, let's say, araw-araw na lang lagi nagsiselos, gano'n. Ayun po yung hindi magandang may dudulot. Kung gagawin ito in a daily basis na lang, lagi-lagi na lang. Pero kung yun nga po sa isang banda naman, pwede mo siyang gamitin na, dahil ka lang, in-express po lang na mahal mo yung isang tao, kaya meron kang nararamdaman gano'n. Huwag lang pong palagi. Tiwala po sa isa't isa at pagtitiwala sa Diyos po talaga. Kasi po, gano'n po talaga, hindi mo mababantayan yung asawa mo araw-araw, oras-oras. Kaya ang pwede pong gawin natin, ipagtiwala natin sa Diyos yung isa't isa at ayun po, may ingatan po tayo sa tulong at awa ng Diyos. May nakakabuti, meron din nakakasama. Pero ang pagsiselos kasi doon lumalabas yung pagmamahal ng magkasama. Pero pag sobra naman, nakakalaso naman yung selos. Pero dapat, may papayo ko, dapat di mawala yung paniniwala sa Diyos sa isang pagsasama para umagal ang pagsasama ng isang mag-asawa. Siguro yung iba naman kasi nagsiselos siya dahil sa sobrang pagmamahal o kundi man, siguro nakikita na yung pagsisinungaling kasi kung minsan doon nagsisimula yung pagsiselos. Minsan naman kasi hindi lahat ng pagsisinungaling ay nakakasama. Meron ding pagsisinungaling na nakakabuti sa pagsasama ng pagkasama sa buhay. So, kailangan talaga doon yung pag-ibig at tiwala sa bawat isa
para na maiwasan yung pagsiselos. Ang pagsiselos ay isang normal na emosyon na maaaring ugat ng insecurity o takot na mawala ang mahal sa buhay. Kapag hindi na kontrol, maaari itong magdulot ng stress, kawalan ng tiwala at paglala ng alitan sa relasyon. Pero kung Biblia ang pagbabatayan, may mabuti bang naidudulot sa relasyon ang pagsiselos? Ang pagsiselos, puot yan eh. Nakasulat sa salita ng Diyos, ang paninibugho ay pag-iinit ng tao at hindi nagpapatawad sa kaarawan ng paghihiganti. Sa English, ang sabi diyan, jealousy is the rage of a man, and therefore he will not spare in the day of vengeance. Kaya sinasabi ko dun sa mag-aasawa tiyakin ninyong mahal nyo asawa nyo. Kasi yung pagmamahal sa asawa, may tiwala yun. Pag may tiwala ka, hindi ka magseselos. Nagseselos yung walang tiwala. Kumbaga sa ano yon, may feeling of insecurity. Wala kang tiwala, wala kang tunay na pagmamahal. Kung ang namamagitan lagi sa mag-asawa, selos, 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 away ng away yon. Puro away yon. Ang nandun lagi si Satanas. Kung asa ng paninibugho at ang pagkakampi-kampi, nandoon ang kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungan bumababang mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa diablo. Sa diablo yan eh. Yung nananatiling selos na away ng away. Demonyo tiyak yan. Masama yun talaga. At sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ating masamantalang bawat pagkakataong mayroon tayong makapagpakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Wala akong pera ako. Wala akong pera. Ay, wala akong pera. Mahal man. Wala akong dalang pera. Wala tayong pambili. Wala po akong pambili, sir. Wala akong pera. Sa inyo, ma'am. Wala mo akong pambili, sir. Gusto daw po niya iinom. Gusto daw po niya uminom. Wala man akong pambili. Masama mo, ma'am. Mama, masa, inom po ka, ma'am. Nilata mo. Kahit yung apo ko na lang po. Asa nga, ma'am? Inom mo doon. Iinom daw po siya. Wala akong pera pambili. Ganapa. Kuan loy mangad kami na makakaon sila wala yung mga sila sa kilid bitaw nya perminter ako maka-encounter nga to tagaan ako sigan pilara Masama inyo ah. Kanang 100 yung pagkaon na ninyo. Sa ino mo? Ano ito? Kahit ano lang po. Kani. Ino mo ano? Hindi po ako marunong. Kayo na lang po. Hindi po kasi siya nakatipid. Trabante na may diri pero dili mi daho. Ikaw gay mo first move gay na may imoy kabuga. Sila wala say kabayad. Moto. Dagaan na may ato ah. Salamat po, sir. Salamat po sa Diyos, sir. Pag magkapera po ako, mamayaran ko kayo. Salamat po. Masaya na sir, nana sila pang kaon nga na sir. Pero kuwang pa to sir gamay kay itong natagon, 20 Roberto. Lami po sa paminaw na kay matabang ba nga na. Dapat mawa din dayo sir kay
Ingat na ba, hintay na lang ikaw, ingat to. Kung may imong kahatag, mabawi ra po na sa imuha kay Ginoo ra ba makuan sa to ah. Wala sa ito kwarta lo. Apo sa ito kwarta. Tagpila niyo yun. Tagpila niyo yun. 45 isa na eh. Pag buy one take one, 85. Ako apo ang mangulit. Mangayon ng milk tea kay kaong ko na siya. Kuya mo kwarta, ma'am. Anak ko da apo lamang. Salamat sa Diyos. Naawa kasi ako kasi dati din ako sa wala ba yun. Yung parang tingin-tingin lang, walang ikabili, ganyan. Wala naman wala akong tumulong, di ba? Nakita ko si nanay, gusto rin ang apo niya, binigyan ko kahit walang ano, kahit busy, ganyan. Oo. Salamat sa Diyos. Ano ba gusto rin aircon? Salamat. Ma'am, salamat sa Diyos. Hindi lang sa pamilya ko na doon ako mag-focus ng tulungan sa ibang tao rin. Yung mga kailangan tulong ko. Yun. Hindi naman kawalan tumulong sa mga negosyante. Tumulong ka, hindi naman yung malaking halaga, di ba, na tumulong sa ibang tao. Importante, nandyan pa ang kapital at saka kinansya mo. Makapasa. Kaya kung ako mayaman lang talaga ako, why not, di ba? Ma'am, meron pa kayong milk tea. Magkano po? Small 40, medium 50, large 65. Wala mo akong pera ako. Ay, ito lang na. Daan lang ka na ko na nga. Kadala lang na. Salamat po, ma'am. Ay na lang na. Ay na lang. Salamat po sa Diyos. Nalipay ko nga nakahatag ko sa ilaha. Lagi siya magbayad ato mo, mabuwasan pa ang kita niya. Okay lang. Palagkal to sildo. Okay lang sa ako At least nakatabang ko sa apo ni nanay. Bayaran ko na lang po. Salamat po sa Diyos. Mutabang kita sa ilaha. Dili na to ignon nga. Ay wala ana. Dapat tabangan gyud nato sila. Ma'am, salamat po. Alis na po kami, ma'am. Pag magkapira na lang tayo, saka tayo babalik dito. Sa susunod na lang pag may pera na tayo, babalik tayo dito pag may pera na ako. Wala kasi ako dalang pera. Ma'am. Ako na may ako. Wala akong pambili. Gusto siya uminom. Kaya isa ko. Sir, salamat po sa Diyos, sir. Hindi pa po kasi siya nakainom. Salamat po, sir. Thank you, sir. Pero di ko pala alam na binilhan pala niya yung iced coffee si nanay. Kaya tinanong niya ulit si nanay if bibili din siya. Sabi ni nanay wala daw siyang pera. So sabi niya na, sige, bilhin lang din natin. Yun ang magana na yun? Wala po akong pera. Diba yun, isa din. Hindi ko alam na binilhan niya pala din sila nanay. Kaya I'm happy kasi may initiative din siya na bumigay sa iba. Feel ko lang. Tapos parang si God naman nagbabayad sa amin. Hindi naman, as long as nakakabibigay nung sa amin, tapos happy sila, then that's okay. As long as you have the capacity to share, then it's good to share with other people because
the blessing, the more you give, the more you get as well. Ma'am, salamat po. Salamat po sa Diyos, ma'am. It's probably good to share because di natin alam yung blessings na babalik sa iyo. Maybe it would be a much more blessing or much more opportunities for you. Narito naman po ang ating mga kapatid dyan sa lugar ng Doña Orani sa Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan, na kasalukuyan po ay tayo nagsasagawa ng ating regular medical mission. Nagpasimula na po ang ating registration kanina alas 5 ng umaga. Tatagal po ang ating registration hanggang alas 9 ng umaga. At maaari po kayong makapagsadya dito sa atin pong lokal sa Doña Orani sa Pulangco Street, Barangay Doña Orani, Bataan. Bukas pa rin po yan dahil wala pa namang alas 9. Tuloy-tuloy po ang ating registration. Lahat po na makakapagparehistro hanggang alas 9 ng umaga, atin namang pagsisilbihan at matapos sa tulong at awa ng Panginoon na sila po ay ating mapaglingkuran sa kabuuan po ng maghapon po na ito. Ito'y bukas po para sa lahat. Wala tayong i-discriminate, wala tayong pinipili, anuman po ang inyong relihiyon, anuman ang inyong pong wika, lahi, kulay, or political affiliation. Ito po ay bukas sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Wala pong bayad na kahit na ano. Wala tayong hinihintay na kapalit. May libre po tayo diyang almusal habang naghihintay kayong mapagsilbihan at pangtawid gutom habang kayo po naman ay naghihintay ng inyong turn para sa inyong mga idinudulog sa ating mga manggagamot. At iba't ibang mga serbisyo, alamin po natin ngayon kung kumusta dyan sa atin pong lugar sa lokal ng Doña. Magandang umaga po. Good morning sa inyo dyan mga kapatid. Kumusta po kayo dyan? Ano po ang balita? Good morning po sa inyo, Kuya Daniel. At ito po ang ating balita dito po sa ginagawa pong MCGI Clinic sa Barangay Doña Orani, Bataan. Since ngayon po ay Lunes, Kuya Daniel, tayo po ngayon ay bukas para maglingkod sa ating mga kababayan dito po sa dako po ng Bataan. Pagdating po sa mga pangailangang medical, dental, optical, ay maglilingkod po tayo sa ating mga kabayan sa umaga po ito. At kanina nga po, maaga pa lamang ay marami na po ang mga nagpalista. Lalo na po dito po sa aspetong dental. Talaga pong laging blockbuster po ang ating dental services na ina-avail ng ating mga kababayan dito po sa lokal ng Doña Orani, Bataan. Every Monday po ito na ginagawa po natin at nagpapasimula nga po ang ating registration alas 5 pa lamang ng umaga hanggang alas 9. Lahat po ng mapapalooban po dyan na makakapagparehistro, yan po ay tatapusin ngayong araw at paglilingkuran po ng ating mga kasamang mga doctors, ng ating mga dentist at ng ating mga optometrist dito po sa ating MCGI Clinic. At tama kayo kuya, sila po ay mayroong nakaantabay po na maalmusal. Kaya kahit po yung mga dumating po ng maaga po rito kanina, sila po ay nakapag-almusal na at meron pa rin pong nag-iikot po ng libreng kape sa ating mga kababayan dito po sa mga nag-aantay po na mga pasyente po natin para po sa kanilang mga serbisyong i-avail sa umaga pong ito. At siyempre ito po ay sa pagtutulong-tulong na rin po ng lahat ng mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International. Nakakatuwa po talaga na mapagbasdan ng mga kapatid na nagkakatulong-tulong. Meron naghahanda ng pagkain, meron naghahanda noong mga gamot, meron pong nasa registration, meron pong nasa vital signs, meron pong mga mag-a-assist doon po sa ating mga dyan po sa ating mga serbisyong ina-avail po ng ating mga kabayan. Salamin sa mata, meron po mga
nag-assist po sa kanila. At meron din po na nagsusundo po dyan sa labas ng ating libreng sakay tricycle para dun po sa mga hindi naman po kaya makapaglakad o kaya yung mga kinakailangan po talaga maihatid sa kanilang mga pupuntahan. Meron tayong libreng tricycle po na may maa-avail din at masasakyan ang ating mga pasyente na nagpupunta po dito sa ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Doña, Orani, Bataan. At sa ating mga kababayan naman, tayo po ay magsipunta na po dito ngayon. Bukas pa po ang ating registration hanggang alas 9 po ito ng umaga. Kaya samantalahin na po natin. Andyan po yung ating mga doctors, medical doctors, para po sa pedya, para po sa general consultation, at andyan po yung ating mga dentist. Marami po tayong dentist ngayon, Kuya Daniel. At yung ating pong optometrist po, ayan andyan din po, nakaantabay para maglingkod sa ating mga kababayan sa umaga pong ito. At yan na natin sa atin siyempre ng MCGI na talagang naglilingkod po sa ating mga kababayan at sa ating mga kapatid na katukatulong po natin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon pong lagi na kami po ay makabahagi dito sa ating ginagawa pong paglilingkod, sa sabang paglilingkod ng Members Church of God International dito po sa Barangay Doña, Orani, Bataan. Yan lang po muna ang aming balita. Ako Daniel, balik po sa inyo. Maraming salamat po once again sa inyong patuloy naman na pakikipagkaisa dyan sa ating mga kapatid natin ngayon na nag-a-assist sa ating mga kapwa-tao. Ito po'y bukas para sa lahat. Kagaya ng aming sinabi, ito po ay para sa lahat ng ating mga kapwa-taong nangangailangan. At maging hindi man kayo taga Barangay Doña, hindi man kayo taga Bataan, kahit saan man kayo napadaan kayo po dyan, may mga libreng serbisyo po tayo dyan na ipinagkakaloob bukas para sa ating mga kapwa-tao. Sa inyo lahat po dyan, maraming salamat once again sa inyong pakikipagkaisa. Keep on shining and keep on caring. Magpapasimula na po mamayang gabi ang ating namang mass indoctrination. Alas 7 po ito ng gabi, Philippine Standard Time. Ito'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig po namin maibahagi sa inyo. Sana mapaunlakan po ninyo kami. Matimbang lamang po ninyo yung mga katwirang ating ibinabahagi mula sa mga salita ng Panginoon. At kayo na po ang bahala na tumimbang alin ba ang kukunin mo dito na mapapakinabangan mo, ikabubuti mo. Ito po yung mga aral at katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin lang po natin mula po sa Bible. Kayo na po ang bahala ding magbasa. Meron tayo naman pong ipinapamigay din na libre lang naman na application sa mga cellphones. Libre lang po yan. Pwede nyo ma-download para meron kayong iba't ibang maaaring mga versions na gusto ninyo pong basahin. Nandiyan dyan po naman. At meron tayo pong application na yan para sa App Store, para sa Google Play at ganoon din sa App Gallery ng Huawei. At kung sakali naman, ibig ninyo magkaroon ng hard copy, padala lang po kayo na mensahe po sa amin. Tayo naman po ay nakahanda na magbigay sa inyo ng libreng kopya po ng banal na kasulatan. At the same time, tayo po ay namimigay din naman doon sa mga talagang may pangangailangan ng wheelchair, ng nebulizer, ng tungkod, saklay, walker. Bine-verify lang po natin at kami na po mismo ang magpapadala sa inyong mga lugar kung hindi kayo nakakapunta sa atin pong mga charity centers ng MCGI. Ay amin ang pong ido-door to door sa inyo. Libre lang naman po yan at uulitin namin wala kayong anumang babayaran, wala po kayong kailangang anumang alalahanin. Hindi po kami humihingi ng anumang kapalit. Ito po ay bahagi ng aming pananampalatayang makapaglingkod at makagawa ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, kung kami po ay mayroong munting maitutulong, pagdamutan po ninyo. Ito'y pagsasanay ng atin pong pananampalataya at pagtupad ng katwirang aming kinikilala mula po sa mga aral ng Diyos na tayo ay gumawa ng mabuti sa lahat. At kagaya nga na sinasabi sa 3:27 po ng Kawikaan na huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. At ito po ay sama-sama namang itinataguyod ng members ng Church of God International o MCGI. Tuloy-tuloy po ang ating pag-ikot sa pamamagitan din ng ating mga mobile dental and optical clinic. Ito po ay libreng serbisyo, dental and optical,
Ngayon po ay aabangan lang ninyo yung atin pong mobile clinic na yan, yung MCGI Mobile Dental and Optical Clinic sa inyong lugar. At kung makita po ninyo nakahimpil sa inyo, ay maaari po kayong mag-approach sa atin pong mga coordinators. May libreng serbisyo po tayo para dyan. Ang unit number 1 po natin ngayon ay nasa area ng La Union. At ang unit number 2 po natin nasa area naman po ng Biga sa Silang, Cavite. Ang unit number 3 nandyan po sa dako ng Tabugon, Cabancalan City sa Negros Occidental. Samantalang ongoing naman po ngayon dyan sa Doña Urani, Bataan ang atin pong unit number 4. Kaya tuloy-tuloy lang po at kung paano man po kami higit na makakapaglingkod sa inyo, yan po ay patuloy. Hindi po naman nakaikot sa inyo tapos na ikot po yan ng ikot. Dire-diretso po yan at bumabalik din naman po sa iba't iba pang mga lugar kapag tayo po ay nakaikot na sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa pamamagitan po nito ay mapagsilbihan ang ating mga kapwa-tao. Ulitin po natin, wala pong bayad yan. Kahit na wala po tayong hinihinging anumang kapalit. Ang ating pag-asa ay ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 6 at 8 po ng Efeso, isang bagay na ating sinasampalatayanan. Yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. At ang sabi nga sa Kawikaan 19:17, isang bagay na atin pong dapat natandaan, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Ano man po ang maging pananaw sa amin ng ibang mga tao o maging impresyon sa amin ng ibang tao, we stick to what is good. Yun lang po naman ang amin at ibig namin sa tulong ng Diyos ay maipagpatuloy ito. Matagal na po natin itong pinasimulan hanggang sa kasalukuyan. Kasabay po ng ating mga scholarship programs na isinasagawa. Meron tayong 2 paaralan dito po sa Apalit, Pampanga at sa area ng Caloocan. Ito po ay mula elementarya hanggang sa kolehiyo. Libreng pag-aaral po ito. Wala pong anumang binabayaran. Libre ang libro, libre po ang uniforme. May kaunti pong pagkain na din naman para pangtawid ng ating mga mag-aaral. Mahaba-haba na pong panahon nito. Nasa 26 na taon na po tayo dito po sa ating ginagawang ito na scholarship program. At sa tulong at awa ng Diyos ay atin po namang sinisikap na ito ay mai-expand pa sa iba't ibang mga kaparaanan para doon sa talagang mga wala pong kakayahang tumustos pinansyal sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Subalit mayroon naman talagang kakayahan at katangian na makapag-aral. Meron pong mga iba't ibang mga requirements lamang na dapat na matugunan at ito'y pinaprioritize po natin talaga yung mga talagang wala pong kakayahan para po sila ay higit na maalalayan. Ano man ang inyong relihiyon, pwede po kayo dito sa atin pong mga ginagawa na mga programs na kagaya ng ating scholarship program. Ang Rise and Shine segment po dito sa Good Morning Kuya program ay mapapanood nyo naman every Monday, 6 o'clock in the morning. Tuloy po ang ating mga public services sa ating serbisyong bayanihan mula po Lunes hanggang Biyernes yan, alas 4 ng hapon. At ang MCGI Charity Center po ay naglilingkod sa inyo dyan po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Pero dahil holiday po ngayon ng marami pong iba't ibang mga sarado kasi kaya ito pong April na ito, this coming Friday ay wala muna po tayo. Babalik po tayo on April 25. Loloobin ng Panginoon next week na po yan. Ang MCGI Diagnostic Center po hanggang Wednesday naman po ating operation. Ngayong linggo po lamang na ito. Pero regularly tayo po ay Monday to Friday. But this week ay wala po tayong operation ng Thursday and Friday. Pagpaumanihinan po ninyo dahil sa marami pong iba't ibang mga sirkumstansya na kailangan po naman na maisaayos at ginagawa na din po natin itong panahon para naman mag-rehabilitate ng iba't ibang mga bagay na kailangan na mai-update, mai-ayos. At ang atin pong
medical mission dito sa Urani, Bataan naman. Tuloy naman po yan. By next Monday na po kasi ulit yan. Pero sa kasalukuyan ay nakabukas pa po tayo. Hanggang alas 9 po ang ating registration. Kaya maaari pa po kayong makahabol. Maraming salamat po sa inyong pagantabay at mayroon pa po tayong iba't ibang mga segments dito sa Good Morning Kuya. Kaya wag po kayong aalis. Manatili lamang po kayo na nakaantabay at nariyan pa rin ang ating mga balitaan naman. Papasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana ang ating mga programa ay patuloy po naman ninyong tangkilikin dito sa UNTV at sa iba't ibang mga platforms na ating pong ginagamit. Ang UNTV po, ang ating public service channel, ay patuloy naman din na nagsisilbi sa iba't ibang mga kaparaanan sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao. Anumang paraan din po, higit kami makapaglilingkod sa inyo. Kasama po ninyo ang members ng Church of God International o MCGI. Saan man pong dako, meron tayong mga coordinating centers. Kung meron po kaming higit na maipaglilingkod, katok lamang po kayo. Bukas po tayo para sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Kung ano man po yung aming maliit na magagawa, pagdamutan po ninyo. On that note, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon. Muli tayo ay magkasama-sama sa araw na ito. Mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At muli naming iiwan sa inyo isang awiting nagpapaalaala na tayo'y manalangin palagi upang magkamit tayo ng biyaya at pag-iingat ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa kanyang awiting Araw-Gabi, narito po ang rendition ni Sister Princess Ed Kid para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po for joining us. God bless us all. Good morning. Keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Balisa'y di magdadagdag. Buhay na hiram siya ang may hawak. Pagtibayin ng tiwala sa amang liyag. Sa kaniyang pangako siya'y laging tapat. Tayo'y higit kaysa ibon sa langit. Pag-ibig niya sa atin ay di malinis. Huwag mag-alinlangan na laging lumapit. Ating pagtagpuin ang tuhod at sahig. Manalangin, buhay kapalaran, ihabilin ating pangamba't mga suliranin. Ilagak ng lahat sa amang mahabagi.